women sa pagbansay sa mga babae ug mga lalaki to become disciple makers. nga mahimo sila nga maghimo pod og lain nga mga tinun-an. Jesus Christ gave us a command. Si Ginoong Jesucristo naghatag kanato sa usa ka sugo The Gospel Commission clarifies our mission. nga ang atong mandato nagahatag og katid-awan kung unsa ang atong mission. Our mission is to go and make disciples. Ang mission mao ang paglakaw ug ang paghimog mga tinun-an. The question that we need to ask, Ang pangutana nga kinahanglan nga atong ipangutana, why did Jesus give us this command? nganong si Ginoong Jesucristo nagahatag niini nga mando? Why Jesus want us to make disciples? Nganong si Ginoong Jesucristo gusto ang kita maghimog mga tinun-an? We read from Matthew chapter 4 verse 17. Atong basahon ang Mateo kapitulo 4 bersikulo 17. From the time Jesus began to preach and to say, Sa panahon nga si Ginoong Jesucristo nagasugod sa iyang pagwali, repent for the kingdom of God is at hand. nakaingon siya nga paghinulsol tungod kay ang adlaw sa gingharian duol na lang. We also read in Matthew 6:38. Ato pong mabasa ang Mateo 6:38. Jesus guys gave a clear instruction Naghatag siya og klaro kaayo nga pagpanudlo to his followers sa iyang mga sumusunod. not to seek the things of this world, Nga dili ta mangita sa mga butang nining kalibutan first to build up the kingdom of apan God atong tukuro naging harian sa Dios. and to establish his righteousness. Og unya atong ipatigbabaw ang iyang pagkamatarong. So the call has been given to us Busa ang tawag gihatag nganhi kanato, not to seek the things of this world, dili sa pagpangita sa mga butang nining but to kalibutan seek first to build the kingdom of apan God. atong tukuron ipatindog ang gingharian sa The Dios. prophecies of Daniel 2nd chapter Ang Daniel kapitulo 2 nagahiskot, reminds us the eternal kingdom of God naghiskot nga ang walay katapusan nga gingharian sa Dios is going to be established very soon. kinahanglan nga kini tukuron sa dili madugay. God wants his people. Kinahanglan nga ang mga tao sa Dios, God wants to raise his people, gusto niya nga ang tanan nga mga tao niya, men and women, mga babae ug mga lalaki, who can be part of the kingdom building. nga mahimong kabahin sa pagtukod sa gingharian. He is looking for men. Siya nagapangita og mga He is lalaki, looking for women nagapangita sa mga babae who can join with him in building the kingdom of nga God. makig-uban aron tukuron ang gingharian sa Dios. By connecting with him, Pinaagi sa pagsumpay ngadto by kaniya, participating in the building of the kingdom, pinaagi sa pagpakiglambigit sa pagtukod dinhi nga gingharian. we connect to something very eternal. Atong ginasumpay atong kaugalingon sa usa nga walay katapusan. There is no greater joy. Wala nay lain pang kalipay, There is no greater fulfillment wala nay lain nga katumanan pa in this life kay ini nga kinabuhi than to be part of kingdom building. gawas sa paghimong kabahin sa pagtukod sa An gingharian. ordinary disciple, Og kita nga mga tinun-an sa Dios, now called to do some extraordinary things. ihimo kita sa pagitugot kita nga mahimog mga dili ordinaryo nga mga butang. The task of building the kingdom Ang tahas nga mao ang pagtukod sa is an gingharian. extraordinary task. Usa ni siya kadili ordinaryo nga tahas. Sinful, weak human beings like you and me, Kita nga mga makasasala sama kanini ug kanako. now called to be involved in the building of the kingdom of Kita God. gitawag nga mutukod kauban niya nga gingharian sa Dios. We are called to build the spiritual kingdom of God. Kita gitaga ang tahas nga mutukod sa espirituhanon nga gingharian Now sa we have Dios. to fight against the power of darkness. Kita kinahanglan makig-away batok sa gahom sa kangitgitan. This war is not simple. Kining atong kalibutan mga kaigsunan dili The ordinaryo. task is not easy. Ang maong buluhaton dili sayon. Unless we are trained to do so, Hangtod nga kita na bansay sa paghimo niini, we will fail. mapakyas kayod kita. So ordinary men, Busa kita gihatag og pahinumdom. ordinary believer like you and me, Kita nga mga tumutuo sa makanini og now kanako. God wants us to train Kinahanglan na kita magabansay-bansay usab. to become a disciple of Aron Jesus mahimo sila nga mga tinun-an ni Kristo. so that we could build the kingdom of Aron na God. kita makatukod sa gingharian sa Dios. But it is very important for us to understand Apan kinahanglan nga atong masabtan kining importante kay nga butang. what is a disciple. Unsa man ang tinun-an? Who is a disciple? Kinsa man ang tinun-an? While the term can commonly used by many,
Kini siya nga pulong daghan ang ginagamit sa mga We tao have to niini. understand from the Bible Atong sabton kini pinaagi sa Biblia. what it means to be a Sa disciple. may buot ipasabot sa usa ka tinun-an. Who is a disciple? Kinsa man ang tinun-an. Who can be truly part of the kingdom building? Kinsa man ang mahimong kabahin gyud sa pagtukod sa gingharian. I want to use 3 texts from the Gospels Atong kuhaon ang teksto gikan sa mga gospel. to describe who is a disciple. Aron nga ato mahulagway kung kinsa man ang tinun-an. John 13:15. Juan kapitulo 13 bersikulo 35. By this all will know Pinaagi niini ang tanan that masayon. you are my disciples Nga kamo ang akong mga tinun-an. if you have love for one another. Kung kamo adunay gugma sa usa ug usa. The first principle Ang una nga prinsipyo, Jesus reminds to you and me siya nagapahinumdum kanimo ug kanako that a disciple is a loving person. nga ang usa ka tinun-an mahigugmaon siya nga tao. He loves everyone. Siya nahigugma sa tanan. Without this love, Atong gitudlo kini nga gugma. it is impossible for us to build the kingdom of God. Imposible gyud nga atong tukuron ang gingharian sa Dios kung wala ni The nga second gugma. text, Ang ikaduha nga teksto, Matthew 16:24. Mateo 16:24. Then Jesus said to his Kung disciples, si Jesus mingon sa iya mga tinun-an, if anyone desires to come after me, kung adunay usa nga mangandoy sa pagsunod kanako, let him deny himself, iyang idlimot ang iyang kaugalingon. take up the cross, Siya mo pasan sa cross. and follow me. O niya mo sunod kanako. A disciple Ang usa ka tinun-an, is a one ang usa willing to deny himself, nga adunay paglimot sa iyang kaugalingon. willing to take up the cross, Kinahanglan nga iyang pasanon ang iyang cross. and willing to follow Jesus O niya Christ. andam sa pagsunod kang Ginoong Hesus The third Kristo. text, Ay katulong nga teksto. Mark chapter 1 verse 17. Marcos 1:17. Then Jesus said to them, Og si Jesus mingon kanila, follow me, sunod kamo kanako. I will make you Ako mong himuon become fishers of men. nga mahimong nanagat og mga tao. The third quality of a disciple, Ang ikatulo nga kalidad sa usa ka tinun-an. when a disciple follows Jesus Christ, Kung ang usa ka tinun-an nagasunod kang Ginoong Hesus he Kristo, becomes a fishers of men. mahimo siyang mananagat og mga tao. So a disciple Busa ang tinun-an, is allowing usa ka mahigugmaon, a self-denying usa nga nagalimot sa kaugalingon, soul winner. og usa ka mananaog og kalag. Only such kind of disciple Kana lang yun nga klase sa tinun-an can be part of kingdom building. ang mahimong kabahin sa pagtukod sa gingharian. And now Paul goes a little further O kunya moadto patas sa unahan. to describe this high calling of being a disciple. Si San Pablo nagahatag og description kung unsa ning usa ka tinun-an. In 2 Timothy chapter 2 verse 3, Ang ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 3. Paul is using 3 word picture Si San Pablo nagagamit og tulo ka mga pulong pinaagi sa paghulagway sa usa ka tinun-an. to describe the quality of a disciple. Kung unsa gyud ang kinaiya o kalidad sa tinun-an. The first word picture that Paul uses Ang una nga hulagway nga gihatag ni San Pablo is mao a kini, soldier. ang usa ka sundalo. Paul says, Si Pablo nagaingon, you therefore must kamo kinahanglan nga mohimo endure hardship mo antos sa mga kalisdanan. as a good soldier of Jesus Christ. Ingon nga maayong sundalo kang Ginoong Hesukristo. A disciple of Jesus Christ Ang tinun-an ni Kristo, is a good soldier. usa ka maayo nga sundalo. He is willing to endure hardship, Usa siya nga andam sa pag-antos sa mga pagsulay. following Jesus Christ Sunod kang Ginoong Hesukristo. in the task of building the kingdom. Diha sa tahas sa pagtukod sa gingharian. You and I will face a lot of hardship. Kamo ug ako mga kaisunan mo atubang og mga kalisdanan. Life will not be easy. Ang kinabuhi dili sayon. But Paul says, Apan si San Pablo nagaingon, be like a good soldier. tama sa usa ka maayo nga sundalo. Be willing to endure hardship. Pangandam sa pag-atubang og mga kalisdanan. But he goes on to say, Apan nagpadayon siya sa pagsulti. no one engaged in warfare Walay usa nga nakiglambigit sa gira entangles himself with the affairs of this life, o kunya makiglambigit pa siya sa mga panghitabo og mga buluhato dining yuta. that he may please him Nga kini maghatag og kalipay kaniya who listed him as a soldier. nga
naglista kaniya aron mahimong sundalo. God has enlisted you and I as a soldier in His kingdom. Si Ginoong Hesukristo nagalista kanimo ug kanako nga mahimong sundalo sa iyang gingharian. So like a good soldier, Busa ingon sa usa ka maayo nga sundalo, we should never be entangled in the life's affairs. dili kita mahimong malambigit sa mga butang o hitabo nining yutaa. Our focus is very clear. Ang atong tumong klaro kayo. We know our calling. Nahibalota sa mga pagtawag nga gihimo There are a kanato. lot of things in this world that could distract us. Apan daghan mga butang nining yutaa nga makabalda sa tuang tumong. There are so many things that we have to do. Daghan mga buluhaton nga angay natong buhaton. We have to take care of our livelihood. Kinahanglan nga manarbaho pud ta. We have to engage in education. Kinahanglan nga mo eskwela pud ta. We have to feed our children. Ato pong pakauno ng atong mga kabataan. We have to build a house. Mo tukod putag balay. But Paul says, Apa nag-ingon si San Pablo? don't be entangled in this life Ayaw affairs. pakiglambigit nini mga butangas kinabuhi karon. The story of Mary and Martha Aniya din ang istorya ni Maria ug ni Marta. reminds us Nagpahinumdum kini kanato that even good things can engage us busy. nga bisan pa ang mga maayong butang nga makasako sa toang pagtrabaho. Martha was busy in preparing a meal for Jesus Christ. Si Marta grabing pagkapuliki sa pag-andam og pagkaon alang kang Kristo. Preparing a meal for Jesus Christ, a good thing. Nangandam og pagkaon alang kang Kristo, maayo na siya nga butang. But that was a distraction. Apan nahimo siya nga babag sa buluhaton So sa Ginoo. Paul says, Usa si Pablo a nagaingon, disciple is a good soldier, ang tinunan usa ka maayo nga sundalo, willing to endure hardship, andam sa pag-atubang sa mga kalisdanan. and he will not entangle himself with the affairs of this life. Dili siya makiglambigit siyang kaugalingon sa mga panghitabo niining kinabuhian. The second word picture Paul uses Ang sunod nga hulagway nga gigamit ni San Pablo mao is an kini. athlete. Ang usa ka magdudula. In verse 5, Paul says, Nag-ingon si San Pablo, and also if anyone competes in athletics, nag-ingon siya nga kinsa kadtong nakiglambigit sa pagdula ug sa kompetisyon. he is not crowned unless Dili siya kurunahan hangtod according to the rules. nga siya magatsubay sumala sa mga balaod. And now Paul says, O kunya nagapadayon si San Pablo a pagsulti disciple is a good athlete. nga ang usa ka tinunan usa siya ka maayo nga magdudula. A disciple is a good athlete who strictly follows the rules. Nga kana siya nga magdudula iyag yung sudon sa istrikto ang mga balaod. He lives a disciplined life. Nagakinabuhi siya sa gidisiplina nga kinabuhi. He follows the commandment of God. Siya nagasunod sa mga sugo sa Dios. He has to prepare himself for the warfare. Siya nagapangandam siya kaugalingon alang sa pagpakigubat. The task is big. Ang tahas dako kayo. Unless we are obedient to the Lord Hangtod na kita masinundanon sa atong Ginoo. and follow all His O instruction, kunya mo sunod sa tanan niya nga gipang instruction kanato. we will be defeated by the enemy. Mapildi ta sa atong kaaway. God is also given to this church Si ang Dios nagahatag nining iglesia og usa ka paghatag og the health message, ang mensahe sa mayong panglawas. a lifestyle that we have to follow Ang usa ka pagkinabuhi nga angay natong sundon. to keep our mind sharp, Nga ang atong manghuna-huna usa ka maayo nga our body hunahuna. is fit. Ang atong panglawas himsog. God has given this church a health message that we have to follow. Naghatag ang Dios og mensahe sa mayong panglawas alang dinhi nga iglesia. So a disciple is a good athlete ang tinunan usa ka maayo nga magdudula. who's willing to follow the rules well. Kinahanglan sundo niya ang balaod sa tino gyud nga paagi. And Paul goes on to remind, Og nagpadayon sa pagpahinomdom sa unless San Pablo. until we follow the commandments of God, Hangtod nga kita mosunod sa mga sugo sa Dios. we will never be crowned. Dili gyud ta makurunahan. The third word picture that Paul is using Ug ang ikatulo nga hulagway nga gigamit sa Ginoo to ni San Pablo describe a disciple sa paghulagway sa usa ka tinunan is a farmer. ang mag-uuma. He says, Nagaingon siya, a hard-working farmer ang usa ka kugihan nga mag-uuma. must be the first to partake the crops. Siya ang una nga makigkuha sa iyang mga abot. This is an amazing text. Usa di siya kakahibulungan kaayo nga teksto. I would like you to pray and try to understand this text. Gusto nako nga kamo magampo og atong sabton kini siya nga teksto. Paul says a disciple is like a good farmer. Nag-ingon si San Pablo nga ang usa ka tinunan sama sa usa ka maayo nga He must mag-uuma. be the first one to partake the harvest. Siya gyud ang muuna og kaon sa iyang abot.
The gospel that we are preaching to the world, ang paayong balita nga atong giwalis sa kalibutan, the truth that we are sharing to the world, ang kamaturan nga atong gibahin sa kalibutan, as to bring change our own lives. kinahanglan nga maghatag og kausaban sa atong mga kinabuhi. We should be the first person to experience the transforming power of gospel. Kita gyud ang unang nga tawo nga mausab pinaagi sa gahom sa mayong balita. The gospel has power, Ang mayong balita adunay siya gahom, the power to change, ang gahom sa pag-usab. and we should be the first one to experience the O change. kinahanglan nga kita gyud ang una nga mausab ug So maka-experience according to niini. Paul, Usa sumala ni San Pablo, a disciple is like ang tinun-an sama ni a ini. soldier with a clear priority, Ang sundalo nga adunay klaro nga prioridad. an athlete who follows the rules, O ang usa ka magdudula nga nagasunod sa mga balaod. a farmer who lives by an O example. kundi ang mag-uuma nga nagakinabuhi pinaagi sa iyang ehemplo. So the goal of discipleship Usa ang kalabuton sa pagkatinunan. is not just a worshiper. Dili lang kay kutob ra sa pagsimba. A goal of a discipleship Ang kalabuton ni ining pagkatinunan, to be a worker for Christ. mahimo kitang magbubuhat alang kang Kristo. The goal of discipleship Ang is kalabuton sa pagkatinunan mao kini to be like Jesus nga Christ, mahimong sama kang Ginoong a Hesukristo loving, nga atong tugutan self-denying, ang gitawag nga paglikay libod sa kaugalingon and soul winner. o guni ang mahimong usa ka mananaog og kalag. But the question comes, Apan ang pangutana mao kini, how it is possible? unsaon nga mahimo kini nga posible? How it is possible for a selfish person, Nganong unsaon sa usa ka hakog nga tawo, self-centered person, usa ka tawo nga iyang kaugalingon ray gitagad, a greedy person usa ka dalo nga tawo can become a loving, nga mahimo siya nga tugutan niya self-denying, ang gitawag nga paglibot sa a kaugalingon soul winner. o guni ang pagkahimo nga mananaog og kalag. How can I not entangle with the world? Unsaon nato nga dili kita malambod ni ining kalibutan na? How it is possible for me to have my focus right? Unsaon ka nga posible alang kanako nga mahimong tutukan ako ang maayo nako ang kalabuton? How this is possible? Unsaon nga mahimo kini nga posible? The Gospel Commission gives an answer. Ang pagtugot sa maayong balita ug ang iyang mando naghatag kanato sa tubag. We read in Matthew 28:20, Ato babasa sa Mateo 28:20. when Jesus gave the Gospel Commission, Sa diha nga iyang gihatag ang mandato pinaagi sa maayong balita, He teaches us the essential principle, iyang gihatag kanato ang maayo nga mga prinsipyo. the essential principle of discipleship, Ang kinahanglanon kay nga mga prinsipyo sa pagkatinunan. teaching Pagtudlo. them to observe all things that I command you. Tudluin sila sa pag-obserbar sa mga buta nga akong gisugo kaninyo. The center of discipleship is Ang sentro sa pagkatinunan mao kini studying the Word of God ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. and teaching the Word of God. Mao ang pagtudlo sa pulong sa Dios. One thing that will make a difference in our life Usa ka buta nga mahimong kalainan sa atong is kinabuhi. the study of God's Mao Word. ang pagtuon sa pulong sa Dios. So teaching is a central part of discipleship. Busa ang pagtudlo mao ang sentro nga kabahin sa pagkatinunan. And the teaching is based on God's Word. O guni ang pagtudlo na base kini sa pulong sa Dios. So we read from 1 Peter verse 1:23. Busa atong mabasa usab sa 1 Pedro kapitulo 3, 1 bersikulo Peter 23. says, Si Pedro nagkanayon, we have been born again, kita na tao na pag-usab, not by the corruptible seed, dili sa usa ka madunuton nga liso, but incorruptible Word of God. apan sa dili madunot nga pulong sa Dios. The Word of God has power Ang pulong sa Dios aduna ni siya gahom to bring the change in our lives, sa pagdala og kausaban sa atong mga kinabuhi, to make you and me sa paghimo kanimo ug kanako a true disciple of nga Jesus tinuod Christ. nga tinun-an ni Ginoong Hesukristo. So the method of disciple making is teaching. Busa ang metodo sa paghimog mga tinun-an mao ang pagpanudlo. We make disciples through teaching God's Word. Naghimo ta og mga tinun-an pinaagi sa pagtudlo sa pulong sa Dios. And the primary tool of disciple making is God's Word. O godiya ang pinakauna gyud nga galamiton sa paghatag og pagpanudlo mao ang pulong sa Dios. I want you to remember these two things. Gusto nako nga inyong hinumduman kining duha ka butang. The method of disciple making is teaching. Ang pamaagi sa paghimo og mga tinun-an mao ang pagpanudlo. And the tool that we use is the Word of God. Og unya ang
galamiton nga atong gamiton mao ang pulong sa Dios. But we have to remember something very important. Apan ato paghihinumduman ang usa ka butang nga importante kayo. Informing people is not teaching. Ang paghatag og informasyon sa mga tao dili na pagpanudlo. Informing people is not teaching. Kanang paghatag lang nila og hapaw nga informasyon dili na siya tudlo. Teaching is more than informing. Ang pagpanudlo labaw pa kaysa paghatag lang og informasyon. Teaching ensures Ang pagpanudlo nagasiguro the information has been received, nga ang usa ka butang nga gusto nimong itudlo nadawat gayud, understood, nasabtan and remembered. o unya mahinumduman. So when we are teaching God's word, Busa kung kita mo tudlo sa pulong sa Dios, we are not just informing the world about God's word. wala na tayong naghatag og informasyon lang may tungod sa pulong sa Dios. We make every effort for them to receive the word of God. Atog yung haguan nga ilang madawat ang pulong sa Dios. We have to take time to clarify so that they could understand the word of God. Kinahanglan atog yung klaruhon nga masabtan nila ang pulong sa Dios. We have to teach them again and again so that they remember the word of God. Kinahanglan nga atong balik-balikon sila og tudlo aron mahinumduman nila ang pulong sa Dios. But now the question again, but how? Apan ang pangutana nga sunod, unsaon? I would like to read a text for you from Luke chapter 6 verse 40. Gusto na kong basahon ang Lucas 6:40. These are the words of Jesus Christ. Pulong kini ni Ginoong Hesus. He says, Ningon siya, a disciple is not above his teacher, ang tinun-an dili labaw sa iyang magtutudlo. but everyone who is perfectly trained Apan ang usa nga kini na bansay will become like his teacher. mahimong sama sa iyang magtutudlo. Now Jesus Christ is now giving us the secret of disciple making. Naghatag si Ginoong Hesukristo og sekreto kanato kung unsaon pagtudlo og mga And tao. he gives a promise to us Og naghatag siya saad kanato to say everyone who's perfectly trained will become like his master. nga ang usa nga nabansay sama kaninyo mahimong sama sa iyang magtutudlo. So the disciple making command that God gave to us Busa ang pagtudlo, paghimo mga tinun-an ug ang mando nga gisulti ni Kristo is a kanato. command to train people Mao kini ang pagmando nga atong bansayon ang mga tao to become like Jesus. nga mahimo silang sama kang Kristo. But again the question comes, how? Og karon mus gawas na pod ang pangutana. How a selfish man Unsaon sa usa ka dalo nga tao can become unselfish person? nga mahimo siyang manggihatagon? How somebody can become a loving soul winner? Unsaon nga ang usa mahimong mahigugmaon nga magnanaog og kalag? The answer is training. Ang tubag mao nga kinahanglan nga bansayon. But Jesus Christ also taught us Apan nagtudlo pod si Kristo og lain nga mga butang. how this training need to be done. Kung unsaon nga kining pagbansay-bansay mahimo. When Jesus Christ was training his disciples, Sa diha nga si Kristo nagabansay-bansay sa iyang mga tinun-an. Jesus did not just inform the disciples. Dili lang kay iyang gisultian ang mga tinun-an niya. He did not just teach the disciples, Dili lang kay magtudlo lang siya hapaw nga mga pulong. but he trained the disciples. Apan iyang gibansay-bansay ang iyang mga tinun-an. Jesus used 3 steps to train his disciples. Adunay tulo ka mga lakang nga gigamit ni Kristo sa pagbansay-bansay sa iyang The mga first thing tinun-an. that Jesus did, Ang unang butang nga iyang gihimo, he gave instruction to them. siya naghatag kanila og instruction. He taught them the word of God. Gisultian niya sila sa mga pulong sa Dios. He taught the heavenly things using the earthly examples. Iyang gipangpanudlo ang butang langiton pinaagi sa mga ihimplong yutan-on. He used the nature Iyang gigamit ang kinaiyahan. and explained the eternal truth to Ug unya them. iyang gieksplikar ang walay katapusan kamatuuran ngadto The kanila. teachings and instruction of Jesus Christ was simple. Ang pagpanudlo ni Kristo kang iyahang paghatag og mando kanila iyano kayo. He used stories, Siya nagagamit og mga istorya, parables, mga sambingay, so that the disciples can understand. aron nga ang iyang mga tinun-an makasabot gyud og maayo. He used various methods to teach them. Gamit siya og kalain-lain nga mga pamaagi sa pagtudlo kanila. He again and again talked about the kingdom of God Iyang gibalik-balik og sulti kanila may tungod sa kingharian sa so that they Dios. could remember. Aron ilang mahinumduman. So teaching is helping people to understand, Busa ang pagpanudlo mao ang pagtabang sa mga tao nga makasabot sila to be informed, aron sila adunay kabangkaagan and also to appreciate. o kunya ilahapon nga daigon ang pulong. The second thing that Jesus did, Ay kaduha nga butang nga gigihimo ni Kristo.
He also allowed the disciples to observe him. Iyahang gitugutan ang iyahang mga tinunan nga moobserbar niya. Any training includes observations. Bisag unsa nga paghimo og pag-training aduna gi-observation. We learn by observing. Kita mukat-on kung kita maka-obserbar og When butang. somebody shows to us Kung adunay ipakita sa usa ka tawo nga ni kanato. how to do things, Kung unsaon paghimo nining butanga. we remember better. Atong mas mahinumduman, We understand it better. mas sayo na to ang pagsabot niini. Same way Jesus Christ showed his disciples what it means to be a disciple. Sama sa gihimo ni Kristo nga iyang gipakita sa iyang mga tinunan kung unsaon paghimog tinunan. Jesus Christ taught his disciples Si kaya nagatudlo sa iyang mga tinunan how to deal with sinners. unsaon pagpakig atubang og paghatag og pagtagad sa makasasala. He showed them the importance of being kind and polite. Iyang gipakita kaniya ang pagkaimportante kung unsaon pagkamaayo og pagkamatinahuron bisan pa sa The makasasala. disciples, when they saw Jesus Christ talking to the Pharisees, Ang mga disipulo sa diha nga nakakita sila ni Kristo nga nakikistorya siya bisan pa sa mga they learned Pariseo. how to deal with difficult situations. Sila nakakat-on kung unsaon paghatag og pamaagi sa mga lisod nga mga butang. Through the life of Jesus Christ, Pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. disciples understood self-denial. Ang mga tinunan niya nakasabot kung unsaon paglimod ang kaugalingon. The disciples saw the food was not important for Jesus Christ. Nagsabta nila nga ang kaugalingon dili importante alang ka Ginoong His Kristo. sleep was not important. Ang iyahang sleep, iya ang pagkatulog dili importante kang Kristo. And Bible says Jesus did not have a place to lie down. Nag-ingon gani ang Biblia nga wa gani dapit nga si Kristo pwede matulog. So the disciples saw through the life of Jesus Christ Busa nakita sa mga tinunan pinaagi sa iyang kinabuhi self-denial. ang gitawag paglibod sa kaugalingon. When he was dealing with sinners, Sa diha nga siya nakikistorya sa mga makasasala. they saw how loving he was. Nakita nila kung unsa ka mahigugmaon si Kristo. So when they saw everything, they learned from the life of Jesus. Busa sa diha nga nakita nila, nakatuna nila kung unsa ang kinabuhi ni Kristo. The third step in training the disciples, Ay katulong alakang sa matuto sa usa ka tinunan. it is participation. Ining gitawag nga pagpakiglambigit. Jesus not only taught them, Wala lang kay dili lang kay gitudloan ni Kristo sila. disciples not only observed from Jesus Christ, Dili lang kay kutob sa pag-obserbar kang Kristo. Jesus Christ encouraged the disciples to participate. Iyahang gidasig sila nga moapil gid sila sa buhat. My brothers and my sisters, Mga igsoong babae ug lalaki, lot of things we learn in life daghang kayo mga butang atong nakatunan sa by kinabuhi. doing it. Pinaagi sa paghimo ni ana. When the disciples heard the word of Jesus Christ, Sa diha nga ilang giswali ang pulong ni now Kristo. they went out and taught others. Sa diha nga ilang kining giwali sa mga tao. And they came back and reported to Jesus Christ. Kunya ibalik sila kay ilang gi-report kuno sa ilang gibuhat. While he was training his disciples, Sa diha nga iyang matuto ang iyang mga tinunan. Jesus Christ sent out his disciples Iya pong gipagawas ang iyang mga tinunan. and go and preach and teach. O kunya giingnan nga manglakaw sila aron magwali sa maayong balita. My brothers and my sisters, Mga igsong babae ug lalaki, if you want to become a true disciple of Jesus aron Christ, mahimo mong tinuod yun nga tinunan ni Kristo. while you're learning the instruction from the word of God, Sa diha nga kamo nakatod sa mga instruction gikan sa pulong sa it is Dios. also important that you go out and share with others. Importante pod kayo nga inyo ni siyang ipahat kadto sa uban manggawas kamo. We are trained by participating. Mabansay kita pinaagi sa pag-apil sa buhat. In the book Desire of Ages, Sa libro nga Desire of Ages, page 349, pahina 349, Ellen White writes, nagaingon si Sister White, in the training of the disciples, sa iyang pagbansay-bansay sa iyang mga the tinunan, example of the Savior's life, ang ihimplos kinabuhi sa manluluwas, far more effective mas epektibo kini than any other doctrinal instruction. kaysa uban pa niya nga doktrinal nga mga pagpanudlo. So the disciples learned from the life of Jesus Christ Busa ang mga disipulo, sila nakakaton diha sa kinabuhi ni Kristo. more from the doctrinal instruction. Kaysa mga instruction o doktrina nga iyang gipanudlo. So when we are making disciples, So, mao na nga sa paghimo natong mga tinunan. we have to show people what it means to be a disciple of Atong Jesus Christ. ipakita sa mga tao kung unsa kita ingon nga tinunan ni Kristo. Others have to see from our life Kinahanglan nga makita kini sa atong kinabuhi. what it means to be a
be a disciple. Kung sa man ang buti pasabot sa pagkatinunan. We have to demonstrate love through our life. Ato yung ipakita pinaagi sa atong kinabuhi. We have to show self-denial through our lives. Atong ipakita ang atong paglimot sa kaugalingon pinaagi sa atong We have to kinabuhi. express the love for sinners through our life. Atong ipakita ang paghigugma sa mga makasasala pinaagi sa atong kinabuhi. People learn by observing. Ang mga tao makakaton pinaagi sa pag-obserbar. A good exemplary life is very important. Ang maayo nga ehemplo sa kinabuhi importante kayo. There is a difference between teaching and training. Dunay kalainan sa gitawag teaching o training. Teaching is one segment of training. Ang pagtudlo usa lang kini siya kabahin sa gitawag nga pagbansay. Teaching is a transference of information. Ang pagtudlo mao ang pagpahat o pag-transfer sa But information. the training is a transfer of skills. Apa na gitawag nga pagbansay mao ni siya ang pagbahin dito sa gitawag og skills. Bible is reminding us. Bible is reminding Ang us. balang kasulatan nagapahinumdum niini The Gospel Commission, nga ang pagtudlo pinaagi sa maayong balita. making disciple, Ang paghimo og mga tinunan is a call to train people. mao ang pagtawag sa pagbansay-bansay og mga tao. We have to help people to get skills. Atong tabangan ang mga tao nga mabansay gyud sila na sila gitawag nga skills. Not just merely giving information. Dili lang kay informasyon ang nadawat nila. Teaching changes someone's beliefs. Ang pagtudlo nagausab sa gihuna-huna o gituhuan sa usa ka But the tawo. training changes someone's life. Apan ang pagbansay-bansay nag-usab kini sa kinabuhi. When we take through someone, Sa diha nga atong bansayo ng usa. when we show them, Sa diha nga atong nakita sila. when we show them how to do things, Sa diha nga atong gipakita kanila unsaon when pagbuhat they dinhi observe butanga. our own life, O niya makita po nila ilahang suyupon sa ilang when we kinabuhi. encourage them to participate with what we are doing, Sa diha nga ato silang tugutan nga madasig sa pag-apil sa atong gihimo. their lives will be changed. Ang kinabuhi nila mausab. God is calling Ang Dios nagatawag, you and me ikaw ug ako, to be a great disciple makers. nga mahimo ang tatanga magbubuhat og mga tinunan. The training ingredients are 4. Adunay upat ka mga lamas sa pagtudlo. The first one is teaching, Ang una mao ang pagpanudlo, giving instruction to people, paghatag og mga pagpanudlo sa mga tao. clarifying the truth to them, Atong giklaro ang kamatuoran ngadto kanila. explaining the word of God, Atong gi-eksplikar ang pulong sa Dios. helping them to understand the word of God, Abangan nato sila nga makasabot sa pulong sa Dios. using simple ways to help them to remember. Atong gamiton ang yanong nga pamaagi pagtabang nila nga ila kining madumduman. The second ingredient is skills. Ang ikaduha kining gitawag sa English nga skills. We have to teach people what it means to be a disciple of Jesus Mao na ni Christ. siyang pamaagi nga ato silang pasabton kung unsa gyud ang pamaagi lihok sa tinun-an ni Kristo. Disciple making encourages to learn new skills. Ini nga pagbansay-bansay kinahanglan nga ikaw ug ako aduna gyoy skills sama sa pag-Bible study, etc. How to knock doors. How to knock doors and give Bible studies. Unsa man ang pamaagi sa paghatag og pagtudlo sa Biblia. How to talk to other religious people. Paagi usab kini kung unsaon pakikistorya sa lain nga mga pangulo sa relihiyon. How to witness to other denominations. Unsaon nato pagsaksi ngadto sa uban nga mga pudok. These are the skills that we have to learn by the grace of Mao ni God. siya ang butang nga gusto nato nga mahibaw-an mga The kaigsunan. third ingredient Ang ikatulo is practice. mao kini gitawag nga pag We will never learn skills dili gyud ta makakaton og usa ka skill unless until we practice what we know. hangtod nga ato na gyud ang kinabuhi. What little that we are learning on a weekly basis, Ang kanang mga ginagmay nga atong nasabtan matag simana o inadlaw. we have to make sure that we practice them. Kinahanglan nga siguro dato nga ato na gyud ang The kinabuhi. local church has to create opportunities. Ang atong mga iglesia kinahanglan nga muhimo ta og mga oportunidad Members to practice what they learn. nga ilag yung ikinabuhi kung unsay ilag na hibaw-an. The fourth important ingredient Ikaupat nga importante nga lamas is time. mao ang panahon. It takes time for someone to become a disciple of Jesus Christ. Makinahanglan og panahon aron nga usa mahimong tinud-an ni Kristo. People don't change by one workshop.
Dili mausab ang tao pinaagi lamang sa kadyot ra kayo nga panahon. People don't change by listening to one sermon. Dili lang mausab ang tao kung maminaw lang usa ka wali. Discipleship is a growing experience. Ang kining pagkatinunan usa ka nagatubo nga kasidatian. When someone takes them through, Sa diha nga sila gitun-an sa usa ka if butang. we mentor others like Jesus mentored, Sa diha nga sila atimanon sama sa gihimo ni Kristo. if we give them the sufficient time, Kung ato silang tagaan gyud og supisyente nga panahon. as we read in Luke chapter 6 verse 40, Sama sa atong nabasa sa Lukas kapitulo 6 bersikulo if we are 14. perfectly trained, Sa diha nga ikaw ug ako na bansay gyud og maayo. we will become like the master. Mahimo kitang sama sa atong agalod. So the call of making disciple Usang tawag sa paghimo og mga tinun-an is a call to train. mao ang tawag sa pagbansay-bansay. When Bible says go make disciples, Kaya ang balang kasalato nagaingon nga lakaw og paghimog mga tinun-an. Bible commands us go and train people to become disciples. Ang mao nga mando nagahisgot nga ang mga tao bansayon aron mahimo silang mga tinun-an. This is not be possible Dili kini mahimong posible. unless every member of a church are involved. Gawas ko ng matag usa ka sakop sa iglesia. We- Maapil gyud diini. We all are called to make disciples. Kita gitawag nga maghimog mga tinun-an. We all are called to train others to become a disciple of At Jesus tawag Christ. kita nga maghimog pagbansay-bansay aron mahimo silang tinun-an ni Ginoong Hesukristo. We read in Matthew chapter 13 verse 52, Mabasa sa Matthew 13:52. gives us an understanding what it means to be trained. Naghatag kini og pamaagi kung unsa man nabuti pasabot kung ikaw What are we pagabansayon. trained for? What are we trained for? Unsa may paagi o pamaagi tumong sa Let me pagbansay-bansay. read the text to you. Atong basahon ang teksto diri. He said to them Nagaingon siya kanila that every teacher nga ang matag usa ka magtutudlo of the law sa balaod who has become a disciple o niya naghimong usa ka in tinun-an the kingdom of sa God gingharian sa langit, is like an owner of a house mahimo siyang sama sa usa ka tag-iya sa balay who brings out of his storeroom nga nagadala ngadto sa iyahang tipiganan new treasures as well as the old. mga bag-o nga mga bahandi maingon man ang mga daan. A disciple in the kingdom of Ang God tinun-an dinhi sa gingharian sa Dios is like a owner of a house sama siya sa usa ka tag-iya sa balay who brings out of the storeroom nga iyang gidala ang tanang butang adto sa iyang tipiganan. new treasures Adunay bag-o nga mga as bahandi a old treasure. ug mga daan nga bahandi. This is an amazing text. Usa di siya kakahibulungan kaayo nga When teksto. someone is made a disciple, Kung ang usa mo himo og tinun-an, when someone becomes a disciple of Jesus ang usa Christ, mahimong tinun-an ni Kristo, he is now able to bring out from his storehouse pwede na siya nga makadala ngadto sa iyang balay tipiganan. both new treasures as well as old. Mga bag-o nga mga bahandi, maingon man daan nga mga bahandi. So when one becomes a disciple, Mao na nga ang kun ang usa mahimong tinun-an. when we are trained by the grace of God, Sa diha nga kita mabansay na pinagi sa grasya sa Dios. we are able to go out and share what we have learned. Pwede na nga kita manlakaw og unya atong ipahat ang atong nasabtan og We nahibawan. not only share what we have learned Dili lang kay atong ipahat kung unsay atong nasabtan, through the study of God's word, pinagi sa pulong pagtuon sa pulong sa Biblia. we are able to discover new things and share as well. O unya daghan patag madiskubrihan nga mga bag-ong butang unya ato pud silang ipahat sa uban. As a disciple of Jesus Christ Ingon nga tinun-an ni Kristo, is the one who shares both old and new. usa siya nga nagapahat bag-o og mga daan na nga mga bahandi. The old what he has learned, Ang katong karaan nga iyang nabalan, new that he has found through the study of God's o unya word. sa mga bag-ong butang nga iya pong natun-an pinaagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. I'm going to use now 2 Timothy chapter 2 verse 2 to share with you the biblical model of church growth. Ako na pong isulti kaninyo pinaagi sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 kung unsa ang pamaagi modelo sa pagtubo sa Biblia. While Sa- Paul sa writing iglesia. to Timothy, Sa diha nga si San Pablo nagasulat kadto kang Timoteo, Paul is teaching Timothy si San Pablo nagatudlo kang Timoteo how the church need to grow. kung unsaon pagtubo sa iglesia. Not just merely numerically, Dili lang kay mutubo sila sa gidaghanon, how to make disciples, kung unsaon paghimo og mga tinun-an, how to increase disciples in the church. kung unsaon pod pagdugang sa mga tinun-an diha sa Paul simbahan. says, Si Pablo nagkakanayon, and these things that you have heard from me, o kining mga butanga nga imong nadunggan gikan kanako, among many witness,
taliwala sa daghan nga mga saksi. Commit these to faithful men Kini siya itugyan ngadto sa matinumanon nga mga lalaki who will be able to teach others also. aron sila makahimo pud pagtudlo nini ngadto sa uban. Now Paul says, Si San Pablo nagkanayon, I have received from Christ. ako nakadawat gikan kang Kristo. I have learned the instruction of God's word. Akong nasabtan ang mga instruction pinagi sa But pulong sa now Dios. I am teaching you. O karon ako na ginatudlo kanimo. Now Timothy supposed to go and teach that to faithful men. Si Timoteo, ang iyang buluhaton mao nga iya kining itudlo ngadto sa mga matinumanon nga mga lalaki. And faithful men will go and teach others. O kunya kadto mga lalaki nga mga matinumanon, ila putong itudlo ngadto sa uban. The biblical model of disciple making, Ang biblikalhon nga modelo sa paghimog mga tinunan. as we receive the instruction, Sa diha nga kita nakadawat sa instruction, we go and share with others. ato po ning mulakaw tawag atong ipahat ngadto sa uban. While we are sharing with others, Samtang kita nagapahat ini ngadto sa uban, we train them to share with others. ato pong gibansay sila nga ila po ning ipahat ngadto pud sa uban. We are not just merely sharing with them, Dili lang kay ato ning gipahat ngadto kanila, but we also train them to share with others. pero gibansay pud nato sila aron itudlo pud nila ngadto sa uban. So disciple making Busa ang paghimo og mga tinunan. is a call to train people Mao ang pagtawag nga magbansay ta og mga tao. so that they could efficiently share the word with others. Aron kun epektibo na nga sila pod mahimong makapahat niya na ngadto sa uban. Ellen White describes what is true success. Naghatag og description si Mrs. White kung unsa man ang tinuod nga kalampusan. She says, Nagingon siya, when we are successful in the work of soul winning, sa diha nga kita mahimong malampuson sa buhat sa pagdaog og mga kalag. those who are added to the faith Sila nga nagidugang pinagi sa will pagtuo. in turn Sa laing bahin sila pod use their ability in giving the truth to others. gamiton pod ang ilang abilidad sa pagpahat sa kamatuoran ngadto sa uban. So when are we truly successful? Kanus man ta nga mahimo og gyud nga malampuson. Not just merely baptizing someone, Dili lang kay kutob nga gibautismuhan ang usa, but helping that person to faithfully share the truth to others. apan tabangan ka na nga tao nga iyang ipahat ang kamatuoran ngadto sa uban. Our work with individuals Ang atong trabaho isip nga matag usa. is not over Dili siya matapos unless we train them to share the faith with others. hangtod nga atong mabansay sila nga pwede na sila nga mopahat sa ilang So pagtuo the ngadto sa uban. disciple making, Busa ang paghimo og mga tinunan. training people to share the faith with others, Mao ang paghatag ug pagbansay nga ang mga katawhan magpahat sila sa ilang pagtuo ngadto sa uban. the question comes, Apaniya na po ang pangutana. what about spiritual nurture? Unsa maning mahitungod sa espirituhanon nga pagmatuto? What is the benefit of disciple making? Unsa man ang kaayuhan sa paghimo og mga tinunan? What is the benefit of sharing? Unsa man ang kaayuhan sa pagpahat? What is the benefit of training someone? Unsa man ang kaayuhan kun imong bansayon ang usa? Let me read this from the Christian Service, page 69. Ang libro ng Christian Service page 69 nagakanayon. Ellen White is giving instruction to the pastors. Naghatag si Sister White og instruction sa mga pastors. She says, Nagingon siya. let ministers Nagingon siya, tuguti nga ang mga teach ministro the church members magatudlo sa mga sakop sa that iglesia in order to grow in spirituality, nga aron sila mutubo sa ilang pagka-espirituhanon. they must carry the burden that the Lord has laid upon Ilang them. pasanon ang lulan nga gipahat sa Dios ngadto kanila. The burden of leading souls into the truth. Mao ang lulan sa giya og mga kalag ngadto sa kamatuoran. So the instruction comes to us from the Word of God, Busa ang instruction nagagikan sa pulong sa Dios. from the pen of O inspiration, gikan po sa espiritu sa tagda. through our prophetess, Pinaagi sa atong mga that in order to grow spiritually, nga aron kita magatubo espirituhanon. we should have the burden for the souls. Kinahanglan nga naatay lulan para sa mga kalag. We have to lead someone to the truth. Kinahanglan nga atong giyahan ang usa ngadto sa kamatuoran. Without leading someone to the truth, Wala gani tay magiyahan paingon sa it kamatuoran. is impossible for us to grow spiritually. Posible pod nga kita magatubo espirituhanon. We read the Bible, Atong gibasa ang balang we kasulatan. study the Word of God, Aton
ni siyang gitunan og maayo. We pray. Kita nagaampo. We return the tithe and offering. Atong giuli ang atong ikapulo o daghatag og halad. We participate in worship. Apil kita sa pagsimba. Those are important. Kadtong kini mga butanga importante. But the growth in spiritual life Apan aron mutubo ang espirituhanon nga comes kinabuhi. through we participating in soul winning. Ang pagtubo diha lang kung kita mo apil sa pagdaog og mga My kalag. brothers and my sisters, Mga kaigsoonang babae ug lalaki, there is no greater joy in this world wala na laing kalipay na ring kalibutan than leading someone to Jesus Christ. gawas sa paggiya sa usa ka tawo ngadto kang Kristo. Helping someone to know the truth. Pagtabang sa usa aron makahibalo siya sa kamatuoran. Helping someone to follow Jesus Christ. Tabangan ang usa ka tawo aron mosunod siya kang Kristo. God wants us to experience the joy in our life. Gusto ang Dios nga kita makasinati og kalipay sa atong kinabuhi. Giving birth is a joy. Ang pag-anak mga kaigsuonan usa ka kalipay. It is a painful process. Dili siya sayon, sakit siya, pero malipayon nga proseso. It is impossible for men to understand. Kita nga mga lalaki, di kay kita kasabot aning pagpanganak. But our mothers know it. Pero kaya mga babae nga nagganak, It is a painful process. Usa siya kasakit kayo nga proseso. But when the birth is given, Apan sa diha nga nahimo na ang when pagkatao. the child comes into the world, Sa diha nga nakita na ang bata nga nahimugso. when mother sees the face of the Sa child, diha nga ang inahan makakita na sa dagway, sa gwapo niya nga anak. and that joy is immeasurable. O kana nga kalipay, dili masukod. God wants us to experience the joy of giving birth. Ang Dios gusto nga kita nga maka-experience siya sa kalipay sa pag-anak. Leading someone to Jesus Christ. Paggiya sa usa ngadto kang Kristo. I want to ask a question to you, my brothers and my sisters. Doon ako'y pangutana nga ipangutana kaninyo mga igsoon. Have you led someone to Jesus Christ? Doon na naman mo'y nagiyahan ngadto kang Ginoong Hesus. Have you taken time to study the Word of God with someone? Inyo bang gigamit ang panahon sa pagtuon og Biblia kauban sa usa? Have you trained someone to become a disciple of Jesus Doon na ba Christ? tayo nabansay nga mahimong tinun-an ni Ginoong Hesukristo? In order to do that, Aron sa paghimo ni ana, first we have to be disciple of Jesus Christ. una sa tanan, kinahanglan nga mahimo po ta nga tinun-an We ni have to Kristo. be loving, Kinahanglan nga mahimo ta mahigugmaon. self-denying, Usa nga nagalimot sa a kaugalingon. soul winner. O gani mahimong mananaog og kalag. Remember, we are soldiers. Hinumduman nato nga sila mga sundalo. Good soldiers, Kita mga maayo nga sundalo. willing to work hard. Nga andam sa pagbuhat o sa pagtrabaho og maayo. We will not allow the affairs of this life to entangle us. Di nato tugutan nga mga panghitabo nining kalibutan na makalambod ka nato. We are a good athlete. Mahimo po ta nga mga maayo nga mga We have to magdudula. make sure that we follow the commandments of God. Kinahanglan siguro nato nga atong gituman ang sugo sa Dios. The instruction that we read from the Bible, we have to apply them in our lives. Ang mga tambag nga atong mabasa gikan sa balaang kasulatan mahimong kabahin sa atong pagkinabuhi. We have to experience the transforming power of the gospel. Kinahanglan nga atong ma-eksperyensya ang kausaban And ug we ang have to gahom be- sa maayong balita. We have to witness to this world. O niya mahimo ta nga mga saksi nining kalibutan na. Again, in the book called Evangelism, Niya ang libro nga gitawag evangelism. page 355, Pahina 355. Ellen White writes, Nagingon si Sister White. when souls are converted, Sa diha nga ang mga kalag na converter, set them to work at once. ipatrabaho dayon sila. Set them to work at once. Ipatrabaho dayon sila. As soon as someone is baptized, Sa diha nga ang usa na bautismuhan, the church should be ready to help them to work for Jesus Christ. kinahanglan nga anda mga iglesia nga ipatrabaho din na siya alang As kang Ginoong they Hesukristo. labor accordingly Nagingon sa diha nga sila magatrabaho, to their ability, pinaagi sa ilang katungod o abilidad. they will grow stronger. Mahimo silang mutubo nga mas kusgan pa. If you think yourself as a weak in Christ, Kung naghuna-huna ka nga ikaw luya sa imong pag-alagad. thinking that you're not spiritually strong, Sa imong gihuna-huna nga dili ka baskog you espirituhanon. feel that you're not growing strong, Imong gibati nga wa ka nagatubo. and you think that you're battling with issues, O kung niya imong gihuna-huna nga ikaw pakigbatok og daghan nga mga issues sa kinabuhi. the divine plan for your growth Ang balaanon nga
plano aron ikaw magatubo. Studying and leading someone to Jesus Kinahanglan Christ. nga magtudlo ka og usa o giyahan nimo paingon ka When Kristo. you take time to study the Word of God with someone, Kung ikaw mugahin og panahon sa pagtuon sa Biblia kauban sa usa. when you help someone, Kung imong tabangan ng usa, it is guaranteed that you will grow. usa ka na kadako kay nga garantiya nga ikaw mutubo. She goes on to say, Nagpadayon si Ellen White sa pagsulti. those who are mostly actively employed Kadtong mga naapil og aktibo sa buluhaton. in doing with the interest related to their work, O kung niya nagapadayon sa ilahang pagkamatinumanon win sa souls buhat. for Jesus Christ, Nagadaog og kalag nga to kang Kristo. are the best developed O sila ang pinaka maayo nga nagatubo in spirituality and sa devotion. ilahang pagka-espirituhanon o sa pagkamatinogyanon. The secret of growing spiritually, Ang sekreto sa pagtubo espirituhanon. to develop our devotional life, Mao ang pag-develop sa tong devotional nga kinabuhi. being active in soul winning. Mao ang pagkaaktibo sa pagdaog og mga kalag. My brothers and my sisters, Mga igsong babae ug lalaki, we have only one mission. usalag ang ato ang misyon. Only one mission God has given to us. Usalang ka misyon nga gihatag sa Dios Our kanato. mission to get involved in making disciples. Ang atong misyon mao nga kita makiglambigit sa paghimo og mga tinunan. The call is not to selected few, Ang pagtawag dili lamang sa pipila ka mga pinili, but the call is given to each and every one of us. apan ang pagtawag gihatag kanato og yung tanan. Everyone should be involved Ang batag usa kinahanglan gyud nga moapil in the disciple making sa work. paghimo og mga tinunan. Then we are reminded again, Siya po nagapahinumdum kanato the best strategy sa pinakamaayo nga estratehiya for numerical growth, sa pagtubo sa gidaghanon sa the iglesia. best strategy Ang pinakamaayo nga pamaagi for spiritual growth og sa pagtubo espirituhanon is disciple making evangelism. mao ra gyud ang pagtuon, paghatag og pamaagi nga makahimo That tawag mga tinunan. every member of our church Nga ang matag usa ka sakop sa tong iglesia is engaged in the work of the na Lord. malambigit yun sa buluhaton sa Dios. Everyone is making Ang disciples. matag usa nagahimo og tinunan. The number grows, Ang gidaghanon mutubo, the spiritual also grows. ang pagka-espirituhanon magatubo usab. Jesus Christ again reminding us through the word of God and from the pen of inspiration. Ang espiritu sa tagda nagakanayon. In their association with the Master, Sa ilang pagpakig kuyog-kuyog sa ilahang disciples obtained a practical training ang mga tinunan ni Kristo nakadawat sa praktikal kayo nga mga For missionary pagbansay work. alang sa pagdaog og mga kalag. all must learn His method of working. Ang tanan kinahanglan mahibalo sa iyang pamaagi sa pagbuhat. Christ not only gave us the gospel commission Si Kristo wala lang naghatag kanato nitong mandato sa pagdaog og mga to kalag. go and make disciples, Aron sa pagbuhat sa but paghimog He mga tinunan. also gave us an example how to make disciples. Apan siya usab naghatag kanato ehemplo unsaon paghimog mga tinunan. If we follow the method of Jesus Christ, Kung atong sundon ang pamaagi ni Kristo, we will be successful. mahimo ang magbalampuson kita. Pastors are likewise Ang mga pastor sa maong paagi gitawag. called to train members to win souls. Kamo gitawag nga magbansay og mga membro sa pagdaog Ellen White og mga again kalag. says, Og dagingon po si Sister White og the dugang. best help that ministers can give members of our churches Ang pinakamaayo nga tabang nga mahatag sa mga ministro ngadto sa sakop sa iglesia. is not sermonizing. Dili ang pagsigil ag wali sa iyang It is kaugalingon. not just merely preaching sermon, Dili lang kay sa pagwali diya sa pulpito. but the ministers need to plan work for his Ang mga members. ministro kinahanglan mo plano ug buluhaton alang sa iyang mga The membro. pastor sits with the church board, with the leaders, and plan the work. Kinahanglan nga ang pastor mo lingkod kauban sa iyahang mga pangulo ug planuhon ang trabaho. That is the best help that we could give. Mao na ang pinakamaayo nga tabang nga iyang mahatag. And she goes on to say, Og nagparayon si Sister White sa pagsulti, each one ang matag usa must be given something to do, kinahanglan nga tagaan gyud og buluhaton. and let all be taught how to work. Og unya ang tanan tudluan unsaon pagbuhat. The Seventh-day Adventist Church Ang atong Iglesia Adventista is a training school usa ka balansayanan nga eskwelahan. where every member Diin ang matag usa ka membro is taught how to do the work of God. tudluan unsaon paghatag sa pulong sa Dios. The number of workers sharing the truth
Ang gidaghanon sa mga magbubuhat nga nagapahat sa kamatuoran, not merely the number of baptism, dili lang kay sa gidaghanon sa gibautismohan, it is a true measure of success mao ang tinuod nga sukod sa kalampusan in our mission of disciple sa making. atong mission sa paghimog mga tinunan. So the success is not measured by how many people are baptized, Busa ang kalampusan dili na gisukod pinaagi sa daghan nga but gibautismohan. how many members are able to share the truth with others. Apan ang sukod mao nga kun daghan ang mga membro nga naghatag og pagpahat When sa kamatuoran sa every uban. member is trained to do the work of Sa God, diha nga ang matag usa ka membro na bansay sa pagtuon sa pulong sa Dios. there will be a numerical growth. Adunay pagtubo sa gidaghanon sa It is not iglesia. only numerical growth, Dili lamang kay pagtubo sa gidaghanon, but also spiritual growth. apan espirituhanon usab nga pagtubo. We will be able to retain our members Mahimo nga atong matipigan ang atong mga membro if we establish discipleship ministry in our kung churches. kita makapatindog og pagbansay-bansay nga pagministeryo sa atong If our iglesia. members are taught to how to work, Kung ang atong mga sakop sa iglesia matudluan unsaon pagbuhat, if they learn the joy of saving others, kung sila na lipay na kung unsaon pag-apil sa buhat, they will not leave the church. dili gid sila mo biya sa iglesia. The real character of the church is not measured by the high profession she makes. Ang tinuod nga kinaiya sa iglesia wala sukda tungod sa taas kayo nga profess nato kung kinsa kita. Not by the names enrolled in the books, Dili pod sa mga tao ug mga pangalan nga nasulat dinha sa mga libro. but what actually she is doing for the master. Apan kung unsa ang gibuhat sa iglesia alang sa iyang By the aganon. number of her persevering faithful workers. Pinaagi sa gidaghanon ni adtong nagapadayon sa pagkamatinumanon nga mga I magbubuhat. want to appeal to the delegates here. Akong gusto nga pasabtod kining delegado nga niadto When you go karon. back to your respective churches, Sa diha nga kamo mubalik na sa inyong mga simbahan. look at your congregation. Tan-awa ang inyong iglesia. How many in your congregation are trained to do the work of God? Pila man kaha sa inyong mga sakop dito ang nabansay sa paghatag sa pulong sa Dios. How many in our congregation knows how to give Bible studies? Pila ka nila kabuok ang mahibalo unsaon pagkandak og Bible study. How many are trained to make disciples? Pila ka kanila ang nabansay unsaon paghimog mga tinunan. When we teach them, Sa diha nga kita mutudlo kanila. when we train them, Sa diha nga ato silang gibansay. the church grows. Mutubo pod ang atong When we iglesia. raise faithful workers for God, Kung kita nagahimo og mga tao nga matinud-anon alang sa pagbuhat sa Dios. then we see the true success. Ug unya diha pa makita nato ang tinuod nga kalampusan. But there is a sad scene in many churches. Apan adunay makasusubo nga butang nga atong makita sa May mga not be here in simbahan. this part of this world. Tingali murag wala na diri sa ato ah. In some part of the world, we see the sad story. Oh, dunay mga makasusubo nga istorya sa ilahara siguro ng dapit. Ellen White writes, Nagaingon si Sister White, it is evident that all the sermons that have been preached tataw kayo nga sa mga wali nga kini ginawali. have not developed a large class of self-denying Wala workers. kini nakahimo og mga tao nga adunay paglimod sa ilang mga In many kaugalingon. places, Sa daghan nga mga dapit, we have members been in church for 30, 40 years. dunay daghan nga nahimong sakop sa iglesia 30, 40 ka na mga They have katuigan. heard sermons after sermons, Daghan na kay mga wali nga ilang nadunggan, but that does not change them. pero wala ni nakausab nila. It has not raised disciples. Wala sila nahimong mga tinunan o wa po sila nagbuhat para sa mga tinunan. Members have not become self-denying workers. Ini nga mga sakop sa iglesia, wala sila nahimong mga tao nga nagalimod sa ilang kaugalingon. But Jesus reminds us, Apan si Kristo nagapahinumdum ka nato. if someone is perfectly trained, Kung adunay usa nga na sa hingpit na they will bansay, become like a master. then mahimo siya nga sama sa iyang Now agalon. we read from the church manual, Atong basahon gikan sa church manual nato. page 134 and 135. Pahina 134 o 135 The chief nagakanayon. concern of the church board Nagyon ang pinakadako nga tumong sa atong is mga having church an board. active discipleship plan. Mao nga adunay aktibo nga pagplano sa pagbansay-bansay. The plan should include both spiritual nurture Kini siya nga plano nagalangkob sa gitawag pagtubo espirituhanon. and work planning and fostering evangelism. Og nagalangkob usab kini sa plano alang sa pagdaog og mga kalag. When the church board meets, Sa diha nga ang atong mga church board mohimo sa the meeting. leaders have to sit together Kinahanglan nga ang mga pangulo mo lingkod kauban dinha. to make sure there's an active discipleship plan.
mo sigurohon nga adunay aktibo nga plano sa pagdaog og mga With kalag. a plan that will include spiritual growth O kini siya nga plano nagalangkob sa pagtubo espirituhanon. and also fostering O evangelism. niya maupod ang plano sa pagdaog og mga kalag. Then you see the true success by the grace of O God. pinaagi niya na makita na to ang tinuod nga kalampusan pinagi sa grasya sa Dios. The world church Ang kinatibuk-an nga iglesia sa kalibutan. has come up with a global total member involvement. Niabot kita sa plano nga atong ilambigit ang tanang mga sakop A sa iglesia. biblical strategy for disciple making evangelism. Aduna kita'y estratehiya pinaagi sa Biblia kung unsaon nato nga ang tanan mahimong It kabahin is a niini. world church plan Usa kini ka plano alang sa kinatibuk-an nga kalibutan. for the local church Alang sa mga lokal nga iglesia to establish a disciple making nga evangelism. mohimo kita og disciple making pagbansay-bansay gyud dina sa ato mga iglesia. You will be learning more about global TMI Hinahanglan nga ato makatunan kung unsa man ning pag-apil pinaagi sa ato ang through Pastor Jim Howard. si Pastor Jim Howard magahatag niini. The disciple making plan need to be established in each and every church. Nga ang plano sa pagbansay-bansay o paghimo mga tinunan ma-establisar gyud dinha sa atong mga iglesia. This disciple making global TMI Kining paghimo og mga tinunan sumala sa plano nga gilatid karon sa atong General encourages Conference. three important cultural change. Kini siya nga modelo nagapadasig og tulo ka mga importante nga kausaban. First, how do we measure success? Ang una, unsa may sukdanan sa kalampusan. It is not by number of people getting Dili lang baptized, kay sa numero sa gidaghanon nga nabautismohan. but number of faithful workers. Apan naglangkob sa mga matinud-anon nga mga It magbubuhat. should be our goal Mauunta ni ang atong kalabuton. that we raise more faithful workers in our congregations. Kita magpatindog og daghan nga mga matinud-anon nga mga magbuhat gikan sa atong lokal We nga mga train iglesia. more people to work for God. Nga kinahanglan daghan tag mabansay sa pagbuhat alang sa Dios. And the second cultural change, Og ang ikaduha nga gusto natong usbon ni ini nga pamaagi. giving priority and emphasis for personal labor. Nga kinahanglan adunay importansya paghatag og pagpasantop sa gitawag personal nga pag-apil sa buhat. Public evangelism is bringing many people to the kingdom of Ang God. pagwalis publiko nagdalagdaghan mga kalag paingon sa kingharian sa Dios. But when we prioritize personal labor, Apan kung ato pong tagaag pagtagad ang personal gyud nga pagpakiglambigit, we'll be able to retain those who are brought through the public evangelism. atong matipigan sa iglesia kadtong atong nadala pinaagi sa mga publiko nga pagwali. The third cultural change, Ay katulo nga pagkausaban nga atong the i-introduce. global TMI is encouraging Kini siyang gitawag nga tibok kalibutan nga pag-apil sa in buluhaton. every church Nagapadasig nga matag usa ka iglesia we establish makapundar discipleship ministry. sa usa ka ministro sa pagbansay-bansay o paghimog mga tinunan. It is my prayer, my brothers and my sisters. Moy akong pagampo mga igsong lalaki o babaye. Jesus is waiting and waiting on you and me. Si Ginoong Hesukristo nagahulat kanimo o kanako. He wants us to be a true disciple of Him. Gusto niya nga ikaw mahimong tinuod nga tinunan. It is my prayer this morning Moy akong pagampo diri buntaga that we will commit ourselves nga atong itugyan ang atong kaugalingon. to become a true disciple of Jesus Nga Christ. mahimog yung tinuod nga tinunan ni Ginoong Hesukristo. Not just mere members, Dili lang kay sakop sa iglesia, but a disciple of Jesus apan ang Christ. tinunan gyud ni Ginoong A Hesukristo. loving, Usa ka mahigugmaon, a self-denying, usa nga nagalimod sa a kaugalingon soul winner, og mahimong mudaog og kalag. a good soldier, Usa ka maayo nga sundalo, a faithful athlete, usa ka matinud-anon nga magdudula, and hardworking farmer. og usa ka kugihan nga If you want to mag-uuma. be a true disciple of Jesus Kung Christ, gusto mo nga himong tinuod nga tinunan ni Kristo, do you mind you could stand with me as we pwede ba pray? nga motindog mo samtang kami mag-aampo? Heavenly Father, Langitong Amahan, we thank Thee for the gospel commission. nagpasalamat mi sa taniyag pinaagi sa maayong balita. You didn't call the angels, Pwede nga imong gamiton ang mga manulunda. but you want us to be involved in the kingdom building. Apan gusto nimo nga dili lang kay sila kami gyud mahimong kabahin niini. You're depending on us Ikaw nakiglabot nga kami apil ni ana
to bring many into your kingdom. Kay nagdepende ka nga daghan bing madala paingon sa imong We harian. pray that you'll put the burden in our hearts, Nagampo mi nga imong ibutang ang lulan sa mga kasing-kasing. the burden for salvation of others. Lulan sa kalampusan o kaluwasan sa uban. Make us a loving disciple. Himua kami nga mga mahigugmaon nga mga tinunan. Help us to deny ourselves. Tapangi mi sa paglibot sa mga kaugalingon. Make us like a good soldier. Himua kami nga usa ka maayo nga sundalo. Though we may go through hardship in life, Kabisan adunay daghang kalisdanan sa kinabuhi. help us not to be entangled in the affairs of this life, Tapangi mi nga dili mi malambigit sa mga panghitabo nga para lang niining yutaa. but wait for your command. Apan kinahanglan nga among tawago paminawan ang imong mando. Through your holy scripture, Lord, Pinaagi sa balaang kasulatan, Ginoo. you has given us rules and commandments to follow. Imo may gitagaan sa imong mga balaod nga kini among pagasundon. Help us to have self-discipline. Kinahanglan tabangi mi nga mahimong madisiplina namo among kaugalingon. Follow your rules Musunod sa imong mga lakang. like a good athlete. Ingon nga usa ka magdudula. You reminded that we will never be crowned unless that we are obedient to you. Kami gipahinumduman nga dili may makurunahan gawas kun kami magmatinumanon nga naha kanimo. As we preach to others, Samtang kami nagawali sa uban. help us to experience the power of the gospel in our lives. Tabangi mi nga among masinatian ang gahom sa maayong balita sa among mga kinabuhi. In Jesus' name we pray. Sa ngalan ni Jesus kami nagaampo. Amen. Amen.